Okay mga ka-good vibes, blessed afternoon sa ating lahat. Kayo po ba ay kasalukuyang nagmemeryenda? Sapagkat sa aking pagtingin din sa oras ng ating orasan, 5:03 ng hapon. Medyo may kalamigan po ang ating kapanahunan at ang sarap pong magkape. Magkakape ako mamaya. Okay? So right now, meron tayong isang exciting topic. Okay? Kayo po ba ay excited mag-aral ng ating salita ng Diyos? No? Dahil alam ninyo, ito lang po ang lakas ng kalooban ng bawat mananampalataya. Kahit pinagtatawanan tayo, tuloy tayo. Dahil ito po ang ating buhay. Si Jesucristo, ang salita ng Diyos mismo, ang ating buhay. Okay? Pag-usapan natin to, very exciting po ito, especially sa mga mahilig sa prophecy, no? Sa mga eschatology, nakagaya ko at alam kong kagaya nyo rin. Mostly, ang daming views dito kapag itong pinag-uusapan natin. So, ako nagagalak naman po dito. It's something that we really need to understand, study. But, gusto naman ng Panginoon, suriin natin in a way na hinahayaan natin yung grace niya na kumilos. Okay? So, meron tayong main verse. Siyempre, dito po tayo sa Daniel chapter 9. Umpisan ko po sa 24 na po. Tagalog po ito. So, Tagalogin natin dahil tayo po yung mga Pilipino po tayo na lahing hentil na minamahal ng Panginoong Hesukristo. Okay, Daniel chapter 9 verse 24. Dito muna tayo sa wikang Tagalog, no? 70 linggo ay ipinasya sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod upang wakasan ang pagsalangsang, upang tapusin ang kasalanan, upang gumawa ng pagbabayad sala para sa kasamaan, upang magdala ng walang hanggang katuwiran, upang tatakan ang pangitain at propesiya, at upang pahira ng kabanal-banalan. Okay? Tandaan po natin, ang terminong linggo o weeks, sa Hebreo po, ito po ay tinatawag na Shabua. Okay? Ito po ay nangangahulugang isang unit ng 7. Hoy, isang unit ng 7 na tumutukoy dito sa 7 taon. Ngayon, pag sinabi mong 1 week, 1 week, hindi po ba ang 1 week? Pag sinabi mong 1 week, ito po pala ay 7 taon. Okay? Dahil yung week, katumbas pala nito ay taon. Ganun po katindi pala to. Again, ang katumbas ng isang linggo o ng 1 week ay isang buong taon. 1 year. Okay? So, titignan po natin dito. Kaya dito po, kung pinag-uusapan natin ay Daniel 70 week prophecy, ito po pala ay, kumakatawan po sa kung atin pong susumahin ay bawat week ay year. Tama po ba? 1 week equals to 1 year. Ulit-ulitin ko po ito kasi ako nung nag-aaral po ako nito way back how many years ago, talagang may kalituhan no? Nakakalito. Pero nagtatawa lang naman pag nagkakamali kasi alam niyo yung pagkakamali, doon tayo nahaahasa. No? Pero ako nga, matagal ko itong hindi pinag-aralan, medyo talaga I need to review it. No? So, pag sinabi mong 70 weeks, equals 70 times 7, ang katumbas po niyan, 490 years. Bakit po? Kasi sabi ko nga po, yung 70 weeks, katumbas po yan ng, 70 years. Yung 70 weeks, 70 years po yan. Tapos itatimes mo sa 7, no? Para maging 70. Okay, tignan po natin dito. Ito po naman ang unang dalawang bahagi, 69 weeks. Natupad na po yung 69 weeks na yan. Natin malalaman mamaya. Kabuuan po niyan, 483. So, yung 483 po, para maging para maging 490, ilang weeks pa bang kailangan natin? O ilang years? 7. So, meron pa pong 7 years na hindi pa po natutupad. Naharangan po ngayon yan ng tinatawag na church age. The mystery of church age and the rapture of the church. Dahil tinanggihan nila ang Panginoong Hesus ng mga Hudyo.
Si Jesus ang kanilang tunay na Mesaya. Tinanggihan po nila. Okay, tuloy muna natin ang pag-aaral natin bago tayo tumuho diyan. Ang propesiya ay nahahati sa 3 panahon. 7 linggo, 62 linggo, at 1 linggo. Ang panimulang punto, okay, tingnan natin dito, yung utos ng hari at Artaxerxes po, no? Ito yung pangyayari. Ang utos na isauli at itayo ang Jerusalem. Ito yung restoration ng Jerusalem. Okay, meron po tayong keyword, Daniel chapter 9 verse 25a. Pag sinabi mong Daniel chapter 25a, yung unang bahagi lang po siya, no? Ito na. Kaya't alamin mo at unawain na mula sa paglabas ng salita na isauli at itayo ang Jerusalem hanggang sa Mesiyas na pinuno ay 7 linggo. 7 linggo. Tingnan po natin, ulitin natin yan, ha? Kaya't, ito po ang pinaka-keyword natin, so makinig po tayong lahat. Kaya't alamin mo at unawain na mula sa paglabas ng salita na isauli at itayo ang Jerusalem hanggang sa Mesiyas na pinuno ay 7 linggo at 62 linggo. 7 linggo at 62 linggo. That's 69 weeks. Simula nung iutos ni Haring Artaxerxes na kay Nehemiah to rebuild, di ba, Jerusalem during that time, nag-start na po yung bilangan doon. Hanggang dumating ang si Jesus Christ and the Messiah had been cut off, no? Sabi ng Bible. Okay, ito po yung katuparan. Ito ay tumutukoy sa utos na ibinigay kay Nehemias ni Artaxerxes sa ika-20 taon ng kanyang paghahari. Okay? Ito yung confirmation sa kasulatan, Nehemias chapter 2 verses 1 to 8. Tagalogin ko po kasi Tagalog yung Bible natin. Nehemias, Kabanata 2, mas mahirap sa Tagalog. Mga versikulong 1 hanggang 8. Ang utos na itayo ang lunsod, hindi lamang ang templo. Bapat pala lunsod no? So talagang, wow, inihanda talaga ng Diyos ang lahat na ito. Si Lord ang lahat na naghanda nito. Using Artaxerxes to ask Nehemiah to build the temple. Nehemias chapter 2 verse 5. Ayan. Sinabi ko sa hari, kung ikalulugod ng hari at kung ang iyong lingkod ay kalugod-lugod sa iyong paningin, ako ay ipadala mo sa Huda, sa lungsod ng libingan ng aking mga ninuno. Ayun, upang maitayo ko na nga ito. So, sumunod si Nehemiah, right? Si Nehemias, in Tagalog. Ito na yung kabuuan. Hindi kayo mahihirapan dito kasi madali lang po siya kung talagang i-analyze natin. Huwag lang tayo malilito roon sa katotohanan na ang 1 linggo, ang 1 week ay katumbas ng 1 taon. Ano po? Tama po ba ako? Ang 1 linggo, 1 week is equivalent to a year, to 1 year. Okay? Ito po, yung kabuuan po noon, 69 weeks or 483 na taon kung bibilangin. Okay? So ito po ay may kulang pa para mabuo yung 490 na binanggit noong unang talata kanina sa Daniel chapter 9:24. Naku, may kulang pa na 7 linggo. Okay? So ito po yung total na oras, no? 7 linggo, dagdagan mo ng 62 linggo, katumbas ng 69 weeks. Okay. O, para mas literal po tayo, 49 years plus 434 na taon equals 483 na taon. Kasi yung 62 na yan, katumbas po yan ng 434 na taon. Okay? Yes. So, ito po ang gusto ko pong sabihin po sa inyo. Ito ay tumutukoy sa tumpak na panahon mula sa utos hanggang sa paglitaw ni Kristo. Ayan po siya. Okay, to avoid confusion, babasahin ko po sa inyo ulit, no? Ito po ay 7 linggo plus 62 linggo equals 69 linggo. O 49 na taon plus 434 na taon equals 483 na taon. Ito ay tumutukoy sa tumpak na panahon, makinig, ito ay tumutukoy sa tumpak na panahon mula sa utos hanggang sa paglitaw ni Kristo. Okay? Ang pagdating at pagkamatay ng Mesiyas, yung cut-off, namatay po siya, hindi po ba? Ito ay pangyayari. Matapos ang ika-69 na linggo, 2 bagay ang agad na nangyari.
Ito ang keyword natin, Daniel chapter 9 verse 26. At pagkatapos ng 62 linggo, ang Mesiyas ay mamamatay o puputulin. To be cut off nga, Ngunit hindi para sa sarili niya. Katuparan, pumasok si Hesukristo sa Jerusalem nang may tagumpay. Ito po yun. Nag-umpisa po dyan. Nung pumasok po siya sa Jerusalem, nagraran na po yon yung kanyang gagawin na simula pa lang doon yung kanyang sakripisyo na gagawin niya. Pumasok si Hesukristo sa Jerusalem nang may tagumpay, Palm Sunday, at siya ipinako sa krus. Ito yung puputulin siya. Puputulin ang banggit ng Bible doon. Lalo na kung pinag-aaralan po sa eschatology itong 70 weeks na ito. Namatay siya hindi dahil sa kanyang sariling kasalanan. Siyempre, kasalanan ng bumudong kinamatay niya, kundi para sa atin. Unang Korinto, chapter 15, verse 3. Ito ay naganap eksaktong 483 years, matapos ipag-utos kay Nehemias na i-rebuild ang Jerusalem. So, yes, from the exact na pag-utos niya, 483 years pala yon, no? Kaya, ngayon, ano po nangyari? May kulang, hindi po ba? May kulang siya. Tingnan po natin. Kumpirmasyon sa kasulatan. Unang Korinto 15:3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Ito na po siya. Ang pagkawasak ng templo, Daniel chapter 9:26b, at wawasakin ng bayan ng pinuno na darating ang lungsod at ang santuario. Katuparan noong 70 AD. No? Winasak ng hukbong Romano ang sa pamumuno ni Titus ang Jerusalem at ang ikalawang templo. Ayun. Tingnan po natin dito, ang malaking agwat o malaking pagitan, ang panahon ng iglesia o ng church, o rapture. Amen. Ang pinakamahalagang elemento ng timeline ay ang agwat o gap sa pagitan ng ika-69 at ika-70 linggo. Ang paghinto ng prophetic clock ng Diyos sa Israel. Ang 70 linggo ay ipinasya sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod. Again, ang 70 linggo o ang 70 linggo, mas madali sa English na lang. Ang 70 linggo ay ipinasya sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod, Israel at Jerusalem. Nang itinakwil ng Israel ang Mesiyas, pinahinto ng Diyos ang prophetic na orasan patungkol sa Israel at nagsimula ng bagong gawain. Ano yung bagong gawain na yan? Ang panahon ng church age, wherein nandito po tayo ngayon, Ang kasalukuyang panahon na ito ay ang panahon ng church age, kung saan tinatawag ng Diyos ang mga tao mula sa bawat bansa. Ito na po, kaya may role tayo ngayon to share Jesus. Mapahudyo man yan o mapahintil man, tinatawag ng Panginoon upang maging katawan ni Kristo. O bigyan ko ng verse. Basahin nyo sa Efeso Kabanata 2, 11 hanggang 12. Ito yung kumpirmasyon sa Bible, sa kasulatan. Roma chapter 11 verse 25. Taglis na nga tayo. Sapagkat mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo maunawaan ang hiwagang ito upang wag kayong maging mayayabang sa inyong sarili na ang pagmamatigas ay nangyari sa Israel hanggang sa makarating ang kaganapan ng mga Hentil. Mapadaliin natin yung version, malalim na version yan Hanggang dumating lang yung huling number ng mga Gentile na maniniwala kay Christ. Ayun na po. Susunod na po ang tinatawag na ang pag-agaw. Masyadong malalim itong aking lesson, pero okay lang po. Ang pag-aagaw, ito yung tinatawag na pagdagit o rapture of the church. Palakpakan natin ang Lord. Palakpakan natin si Lord. Ang pagtatapos ng agwat o ng pagitan. Ito na po. Ang pagtatapos ng agwat. Bakit po tinawag na agwat? Bigyan ko na lang po kayo ng buod. Baka masyado kayong nabibigatan doon sa mga malalalim na pananagalog. Okay. See, from the time na may Shopee pa ako. May mga order ko naglalabasan na Shopee. Naririnig nyo pa. Okay lang. Bakit? Okay lang naman. Kayo rin naman may mga order, di ba? Ako lang ba? Di ba? Blessing po yan. Saan na ba tayo? Okay. Pagagaanin ko po sa inyo. Ano po? Okay.
So, nung iputusan ni Artaxerxes na hari noon ng Babylonia, si Nehemiah, to rebuild the mga walls sa Jerusalem, lahat doon, i-rebuild niyan Jerusalem, mga ganyan-ganyan, nagsimula na po yung time clock, no? At hanggang sa, paigsiin ko na lang po, no? At hanggang sa dumating ang Panginoong Hesukristo, pinanganak siya lahat-lahat ng yan, hanggang matupad niya to, nung siya ay kinat off o namatay sa krus ng Kalbaryo, lahat po noon 480 years. Pero tandaan po ninyo, ang hinahanap po kailan makumpleto ang 490 years, no? Kailangan po siyang makumpleto. Okay? So, ito, kaya po papasok dito yung 70 weeks ni Daniel. Yung week na yon hindi pa po nangyayari. Pero maliwanag po sa napag-aralan natin kanina, yung 69 weeks natupad na po siya. O 483 years. So, meron pang nawawalang 1 week at meron pang nawawalang 7 years. So, tama po ba? So, yun po. Ngayon, nung namatay ang Panginoong Hesukristo, dahil tinanggihan nila ang Lord no? Tinanggihan nila. So nagkaroon ng bagong tumigil ang orasan sa mga Hudyo at ang mata ng Panginoon ay napunta sa mga Gentiles. Doon po yung church age. Yun po ang nangyari. Kaya hanggang ngayon po nasa church age tayo. No, simula nung ang Pentecost, nung araw ng Pentecostes na dumating yung Holy Spirit sa mga disciples. Hanggang ngayon po church age po tayo. Maniwala po kayo sa totoo lang po. We are waiting now for the event called the rapture. Ayun na po. Pag yung rapture po naganap na, dadagitin tayo, doon na po magre-resume yung orasan ng Diyos sa bansang Hudyo, mga Israelita. Ha? At doon na po papasok yung 7 years of tribulation. Hanggang mabuo po yung 70 weeks. No? At mabuo na po ang 490 years. Okay? Ayun po ang mangyayari po dyan. So, palakpakan natin ng Lord. Kasi baka iba na, parang malalim, ganun-ganun, di ba? Malalim po kasi yung mga lesson na sinauna. Sorry po. Pero hindi po ako magsosorry kasi important po ito ng mga gumawa dati. So, dapat malaman din natin naman ngayon. Para sa ikatututo rin natin. Okay, siyempre, gusto ko basahin ko naman ito sa inyo. Biniligay niya rito 1 Thessalonians. Huwag kayong magtataka ha, babanggitin ko yung verse sa English pero babasahin ko sa Tagalog. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17. Sanay tayo Sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may sigaw ng pag-utos, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay unang babangon. Pagkatapos tayong buhay na nanatili ay agawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid at sa gayon ay makakasama natin ang Panginoon pakailan-kailan pa man. Okay, tignan niyo po ito ha. Hindi po ito second coming. Ito po ay pagdagit sa church. The rapture is a mystery as well as the church age is a mystery. Kasi bigla po siyang pumasok sa eksena kung titignan po natin. Hindi po ba? Misteryo Ayaw niyo yun? Yung palang pinaka-mystery na ang mga Gentiles ay makasama rin. Ayun po yun Kaya tayo po ay, pag nakakato, sabi ko, Lord, thank you po. We're Gentiles, pero mahal mo kami. O, di ba? Pag hindi tumigil yung time clock doon, nagtuloy-tuloy. Pero hindi, mahal tayo ni Lord. Ayaw kong salangsangin yung isip ng Panginoon kasi perfect mag-isip si Jesus Pasalamat na lang po tayo, kasama po tayo. So, ito po yung pinakahuling bahagi. Ito na po yung ika-70 weeks. Ito na yung tribulation, Ito na po yung tribulation na, siyempre, ito po yung kapag naalis ng iglesia, magsisimula na yung huling 7 taong panahon na tinatawag na malaking kapighatian o tribulation. Okay, tingnan natin. Ito na po yung angtipan ng Antikristo. Susing talata o atin pong tinatawag na main verse dito ay Daniel chapter 9 verse 27a. At siya ay magpapatibay ng tipan sa marami sa loob ng 1 linggo. Ang pinuno na darating, ang taong ito ay ang Antikristo. Gagawa siya ng 7 taong kasunduan ng kapayapaan sa Israel at mga kalapit na bansa. Ang pangyayaring ito ang magsisimula ng ika-70 weeks. Yun na po yun, matutupad na. Yun na po yun.
Ang gitnang bahagi, ang karumal-dumal. O, kita niyo yung mga pananagalog noong unang panahon, no? Ang karumal-dumal. Talaga naman po karumal-dumal. Sapagkat ibla-blaspheme ng Antichrist ang temple. Ito yung abomination of desolation na binabanggit sa panahon natin ngayon. Ito po yung keyword natin sa karumal-dumal, Daniel chapter 9, 27b. At sa kalagitnaan ng linggo ay ipahihinto niya, 3.5 years yan. At sa kalagitnaan ng linggo ay papahinto niya ang paghahandog at ang handog ng butil sa butil. Ang pagbabago, ito na po, 5 taon. Ito po siya, 3.5 years na taon. Pagkatapos ng 3.5 years na taon, sisirain ng Antikristo ang kanyang tipan. Papasok sa muling itinayong templo ng mga Hudyo, idideklara ang sarili na siyang Diyos at hihingi ng pagsamba sa mga tao. Ito ang karumal-dumal na nakakapagwasak. The abomination of desolation. Kumpirmasyon na kasulatan, Mateo chapter 24 verse 15. Kaya yung Matthew chapter 24, ano po yan? Tribulation chapter yan, maniwala kayo. Great Tribulation chapter yan. Kaya't kapag nakita ninyo ang kasuklam-suklam na maninira na sinalita sa pamamagitan, ang lalim ng Tagalog, sinalita sa pamamagitan ni Propeta Daniel na nakatayo sa banal na dako, ang bumabasa ay dapat umunawa. Ganyan ang Bible eh. Hindi ka lang basa ng basa, unawain mo, di ba? So, yan na siya. So, pag nakita mo pala yon, that's it. Pag kayong ginawa niya, nilapastangan niya na, that's it. So, ang pagkatapos ng linggo, ang pagbabalik ni Kristo, okay? Sa katapos-tapusan, ang ika-70 linggo ay matatapos sa malwalhating pagbabalik ni Kristo upang talunin ang Antikristo. Sa pagbabalik ni Jesucristo upang talunin ng Antikristo ang bulaang propeta at itatag na rin ang kanyang kaharian, 1,000 years. Susing talata natin, matatapos na po tayo. At sa pamagitan ng lumalaganap na karumal-dumal ay gagawin niya itong wasak hanggang sa ang wakas at ang ipinasya ibubuhos sa maninira. Tatapon sila sa tagat-tagatang apoy. Sila po ang kauna-unahang may tatapon sa gihina. Okay po ba? So ito po, kumpirmasyon sa kasulatan. Bumabalik si Kristo bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nasa Apokalipsis chapter 19 verse 11. Dito po sa 11, nasilip muli ang church. Okay? Hindi ba wala na po ang church sa Apokalipsis, sa Revelation chapter 4 onwards, wala na eh. Pero nasilip ang church dito sa 11, no? Dahil tayo po yung kasama ni Lord Jesus na bumababa para mag-establish siya ng kanyang okay? So, yun lang po ang gusto ko pong sabihin sa inyo. Sa pagtatapos po ng ating sermon, ito po matututunan natin. Number 1, ang katapatan ng Diyos. Ang bawat bahagi ng 69 na linggo ay natupad ng tumpak na nagpapatunay na tapat ang Diyos at ang kanyang salita ay lubos na totoo. Ang susunod? Ang pangangailangan ngayon. Ano bang pangangailangan natin ngayon? Nabubuhay tayo ngayon sa agwat. Ito po yung agwat. Ito yung tinatawag ang shoulder ng propesiya. No? Nandito po tayo ngayon sa pagitan. Hindi ba tumigil yung time clock ng Israel? Nandito po tayo sa agwat. Kasi pag natanggal na po yung agwat na yan, na-rapture na po tayo, magdidikit po muli yan. Magtutuloy pong muli para sa kanila, sa orasan ng mga Hudyo. Okay? Nandito po tayo ngayon sa agwat, ang shoulder ng propesiya. Ang susunod na pangyayari sa kalendaryo ng Diyos ay ang rapture of the church. Ang huling 7 taong panahon ay maaaring magsimula anumang sandali pagkatapos nito. Di ba kayo nangingilabot? Anytime now, pwede na mag-rapture, mga kapatid. Ang tawag para kumilos, dahil alam natin na ang mga bagay nito yung mangyayari, paano tayo dapat mamuhay? O para sa mga mananampalataya, ayan na, mamuhay ng banal at makadiyos, naghihintay at nagpapabili sa pagdating ng araw ng Diyos. Ibig sabihin, ma-excite tayo sa pagdating ng Panginoon. Ikalawang Pedro 3, chapter 11 to 12, no? Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay wawasakin ng gayon. Anong uri ng mga tao ang nararapat sa inyo na maging kabanalan ng pamumuhay at pagkamakadiyos, na naghihintay at nagpapabili sa pagdating ng araw ng Diyos. Okay naman. Para sa mga naghahanap, John 3:16, para dun sa mga hindi pa mananampalataya,
Ang gagawin lang nila, sumampalataya sa Panginoong Hesukristo para makasama kayo sa rapture na pinutol para sa iyong mga kasalanan. Namatay siya para sa inyong mga kasalanan upang maging bahagi ka ng kanyang church na aalisin bago ang huling paghuhukom. Kaya kung hindi ka pa mananampalataya, babasahin ko sa itong John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Manalangin para sa katiyakan at kahandaan para sa pagdating ni Kristo. Okay? So, manalangin tayo. Sandali lang po. No? Lord Jesus, thank you po sa mga natutunan po namin sa araw po ito, sa hapon na ito. Napahaba po itong vlog na ito. No? Although ito po ay matagal na pong talagang gusto kong gawin, pero at least nagawa po ngayon in the simplest form, very natural form. Thank you, Lord, dahil alam ko kinasihan niyo po ako dito sa biyaya po ninyo. Ginawa mong mapaagi ang presentation. Sa inyo lahat ng papuri, Panginoon. At kung hindi ka pa mananampalataya, magdasal tayo. Lord Jesus, alam ko po na kayo po ang Diyos na makapangyarihan na namatay sa krus para bayaran ang aking kasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking kasalanan sapagkat ako'y pinanganak na makasalanan. Lord Jesus, pumasok ka sa buhay ko. Be my personal Lord and Savior. Especially right now, Lord, alam ko na matay ka sa krus para sa akin, para bayaran lahat ng kasalanan ko, past, present, future. I believe na matay ka sa krus. Wala nang ibang tagapagligtas. Ang dugo mo lang, Panginoon, na nagligtas sa akin. Thank you, Jesus. Alam ko right now, sigaw ng puso ko, ikaw ang Panginoon ko, tagapagligtas. Be the driver and pilot of my life from now on. Thank you, Jesus. Kaibigan, kung nanalangin ka, sincere sa puso mo, I believe you got born again, you got saved. You start reading the Bible, share Jesus. Share this channel also, Daily Good Vibes. At kung hindi ka pa ka-good vibes, maging ka-good vibes ka na rin. Dahil dito, walang ibang bida, kundi ang Panginoong Hesukristo. Tandaan, anytime now, matatapos na ang church age at darating na si Jesus para dagitin tayo. Okay? Thank you.